Guys, ganito yung paraan ko sa pag-check or pag-pick up ng ignition coil signal sa coil on plug na ignition coil. So ito yung reference voltage natin, yung pattern ng ignition coil signal. So yung na-pick up natin dito ay almost similar sila. So parehong-pareho yung signal. So dito guys, yan ang ginamit ko, yung camshaft sensor. Ayan. So yung spark na yan ay base yan sa 1,500 RPM. Ayan. So gumamit ako dito ng signal generator. Ayan. So tinanggal ko yung camshaft. Ayan, nawala yung signal, hindi natin ma-pick up. Gamit lang yung ating camshaft sensor. Ayan. So hindi ko siya inilapit doon sa mismong ignition coil, no, para hindi masyadong mataas yung voltage na ma-pick up niya. So ang importante dito, ma-monitor natin yung pattern. Kasi kung dito tayo kukuha or magko-connect ng oscilloscope sa yellow, red or black wire, ay wala tayong makukuhang signal or mapipick up na ganitong ignition coil signal, ano. Ayan. So ito yung 1,500. So yan yung setting ko sa signal generator. 12 Hz duty cycle 4%, para equivalent niyan is 1,500 RPM. Ayan. So yan lang yung paraan ko para ma-pick up yung ganitong klaseng ignition coil. Ito yung coil on plug. Kasi kung dito tayo magko-connect ng oscilloscope, ayan, magba-back probe tayo dito, ay ang makukuha nating signal dyan is kung ano yung signal na output, yung pulse width signal ng ating generator. So yan yung mame-measure natin. So hindi ito yung ganitong pattern. So kaya gumamit ako dito ng camshaft sensor. So yan yung guide natin kung okay ba yung ignition coil pattern. So tinitingnan lang naman natin dito yung pattern. Tapos dito yung setting ko, gumamit ako ng probe attenuation 1:10. Pero ang setting ko dito, since masyadong malayo yung ating camshaft sensor, mababa lang yung voltage na na-pick up niya. So times 1 lang. Ayan. So times 1, then yung setting ko dito ay DC, then times 1 lang, then auto, then positive edge trigger. Yun lang yung setting ko dito. So hindi mo kailangan yung times 10. Ayan. So ang importante lang dito, ma-monitor lang natin yung ignition coil signal, yung pattern niya. Ayan. So hindi ko siya masyadong nilalapit para hindi masyadong mataas yung voltage na ma-pick up ng ating camshaft sensor. So malaking tulong to guys kapag nagda-diagnose ka ng misfire, no? At saka kung sa tingin mo may problema dun sa ignition coil. So dito directly agad ma-monitor mo yung ignition coil signal. Di mo na kailangan mag-back probe or mag connect ng wiring. Ayan.